Alright, so we're on day 15 of our 60 days of basic networking. Right, so let's go ahead and move on sa another device dito sa ating common network devices. Okay, ang pag-uusapan naman natin on this video yung tinatawag nating router. Okay, so router, kapag sinabi nating router, ang main or pinaka-main function ng tinatawag nating router is to connect different networks together. Okay, so kung meron kang dalawa or higit pang networks o kaya naman gusto mong mag-list ng line papuntang ISP para makakonect sa ibang branches or sites mo, we use a router. Okay? Malinaw? Okay, so router, ginagamit natin to connect two different networks. I know, siguro if you don't have a background sa networking, it's probably blurry right now. Pero as we go along, I'm sure mas magigets mo pa yan. Pero think of it like a bridge. It connects two different places together. Okay? So parang ganun. Okay, now, another characteristics ng tinatawag nating router is it operates on the layer 3 of the OSI and TCP/IP model. So, network layer. Okay? Ibig sabihin, network layer, it concerns on the IP addresses of the devices or subnets or networks, if you will. Ibig sabihin, logical address ng mga device. Diba? Kung ang MAC address is physical address or burned-in address ng mga devices dun sa switches. Now, when it comes to routers, they are using or it concerns on IP addresses which is a logical address of the devices natin. Hindi sila permanent kagaya ng MAC address. Nababago sila or pwedeng na-obtain from a DHCP na kukonfigure. Kumbaga, hindi katulad ng mga MAC addresses na physical, burned in or permanent address ng mga devices. Now, IP addresses are being used by our devices in the network para ma-identify din yung sarili nila. So, again, once we go with routing, mas magigets at mas maiintindihan mo pa yan. Another characteristics is it behaves or sabihin na natin it functions based on software. Hindi katulad, di ba, dun sa switches na banggit ko, meron silang integrated circuit, yung ASIC, Application Specific Integrated Circuit or chipset na naka-embed doon sa board nila para mas mabilis silang makapag-process, makapag-forward, makapag-learn ng mga MAC addresses. Now, when it comes to router, hindi sila ganun. Wala silang hardware na ganun. They are based on software or based doon sa mga iOS or Internet Network Operating System na naka-install sa kanila. So, yun yung ginagamit na. Although, hindi sila kasing bilis compared doon sa local, switches, doon sa, dahil sa ASIC, ang mga router, marami naman siyang feature. Kasi, iOS-based siya eh. Mas marami kang pwedeng gawin, kumbaga, when it comes to router. Okay? Another characteristics or capability ng tinatawag nating router is yung tinatawag nating routing table. Kung si MAC address, meron siyang MAC address table na listahan or database ng mga MAC addresses ng mga devices na nakatusok sa kanya. Si router, meron naman siyang routing table kung saan listahan ng mga subnets, network, or IP addresses na kapitbahay niya, natutunan niya, o kaya naman yung mga destination subnets or networks na pwede niyang marating or pwede niyang puntahan. So mamaya I'll show you an example of routing table. Okay, so para mas masolidify pa natin, para mas maintindihan mo pa yung talagang meaning or konsepto na tinatawag nating router, let's go ahead and see an example, illustration on how routers work in our network. So as you can see here, we have a simple network diagram na ginawa ko lang din para mas makita mo kung paano gumagana yung router. Right? So, we have a router here and then as you can see, it connect two different networks. Kasi, sabi nga natin, yun yung pinaka-main function or goal ng router natin. So, ito yung isang network natin and then ito yung pangalawa. So, two networks yan. 192.168.1.0 and then 2.0/24. So, wag mo munang intindihan masyado yung IP addressing. Pag-uusapan natin yan in the next sections or in the next modules. Pero, consider this or think of it like a two separate network. So, this one is the first network, this one is the second. Ang goal ng router natin is pag-connectin yung dalawa. Okay? So, for now, let's take for example, si PCC gusto makipag-communicate kay PCD. Gusto niyang mag-ping, etc. So, ang mangyayari, magpo-forward lang siya ng request papunta kay switch. And then, the switch will behave like what we've talked doon sa switches. So, kung scenario A,
Alam niya na kung saan nakatusok yung device. So, po-forward niya dun sa MAC address noon or dun sa port niya kung saan nakatusok yun. Or kung hindi pa, magbo-broadcast siya sa lahat ng ports niya. Di ba? Malinaw? Now, let's take for example, on this side, alam na ni switch na kapag papuntang ibang network, i-forward niya dun sa MAC address or dun sa port kung saan nakatusok si router, which is fast Ethernet 01 ni router. So, mangyayari, makarating kay router, gagawin ni router, upon checking my routing table, I can see that you can get there via EIGRP. So, let me forward you to my fast Ethernet 02. So, ano yung EIGRP? It's a kind of routing protocol na pag-uusapan din natin in the future. Okay? And then, sabi niya, ang mga router kasi, sabi nga natin, meron silang routing table. So, base sa routing table ni router, nakikita niya na makakarating doon si PCC via EIGRP. So, forward niya ngayon dito. Ang mangyayari, forward niya dyan. Ngayon, pagdating kay switch, ganun uli. Let's assume naman, on this side, hindi pa alam ni switch kung saan nakatusok si PCD. So, gagana uli yung switch concept natin na pinag-usapan ng una, which is scenario B. Magsisend siya ng broadcast sa lahat ng ports kung saan nakatusok yung mga devices using the IP address, tapos FFF, yung broadcast address niya. And then, syempre, ang magre-reply lang kung sino may IP ng IP address na hinahanap or destination IP. Ngayon, si PCD yun. Mangyayari, magre-reply siya, di ba? So, that's me. Here's my MAC address. Let's go ahead and talk. Re-reply lang siya kay switch. Tapos si switch, syempre, re-reply niya lang dun pabalik kay router. And it goes the same way going back to PCC. That way, nagko-communicate. That way, nag-uusap na sila. Malinaw? So, as you can see, simplified version or high-level overview to kung paano gumagana si router. Sabi ko nga, once we go with routing, mas magigets at mas maiintindihan mo pa yan. Pero for now, I guess this is more than enough para maintindihan mo kung ano yung fundamentals on how a router functions in the network. Now, let's go ahead and see the summary. So, ito yung mangyayari, di ba? Makikipag-communicate si PCC, forward niya kay switch. Si switch, again, scenario A, scenario B. Kung alam na, forward dun sa port na yun. Kung hindi pa, magbo-broadcast. Di ba? So, it goes to the router. Makikita niya via routing table na yun yung pinaka-best path. Doon niya ipapadala sa interface na yun or doon sa IP address ng interface niya na yun. This one, sa 254 or the Fast Ethernet 02. And then, yun lang. Babalik lang yung communication. And then, it was happening almost instantly. Di ba? Yun yung nakakapagtakay. Bakit ganun kabilis? Di ba? Now, let's go ahead and see kung ano yung tinatawag natin na routing table. Kanina nabanggit ko, di ba? Si switch, meron siyang MAC address table. Si router, meron naman siyang tinatawag nating routing table. Sa routing table, katulad ng nangyari kanina, nakikita ni router kung saan yung pinaka-best path or pinaka-best way para marating yung isang certain destination. So, as you can see in our routing table right now, I use show IP route dun sa router para makita ko yung routing table. May mga codes yan. So, C for directly connected, S for static. Pag-uusapan natin itong mga to in the routing, how to read a routing table dun sa routing section. So, as you can see here, ito yung mga subnets na pwede kong marating. Through this, ito yung IP ng mga interfaces. Katulad ng example natin kanina, di ba? Nakikita ko, mararating mo siya via EIGRP, forward kita dito sa interface na to. So, parang ganun. Nakikita ko, kung bawa ako si router, na mararating mo itong IP na to via this interface. Okay? Ganun din yung mga D, EIGRP yun. Kasi ito yun, D, EIGRP. Make sense? So, pag-uusapan natin yung mga codes na yan, how to read routing table in the future. Pero I'll just show you this one na kapag nag-pull up ka, pag nagbisita ka or nag-show IP route ka sa isang router, ganito yung routing table na makikita mo. Listahan ng mga subnets or listahan ng mga IP addresses na nakakonect kay router at mga pwede niyang marating or pwede niyang mapuntahan kung papaano. Itong mga code na ito, di ba? Pwedeng EIGRP, OSPF, etc. Malinaw? Now, let's go ahead and see or let's go ahead and identify kung saan naman nakapwesto ang mga router natin sa ating network diagram. Di ba? Or sa ating network. Ito pa rin yung network diagram na ginamit natin sa mga naunang video. So, for example, ito pa rin siya. Now, we can see or we can identify our router. Sabi natin, it connects two different networks together. So, this one is a router. Ang tawag natin dyan, edge, as you can see. Ibig sabihin, it connects to our ISP. So, si ISP, router din nila yung nakakonect dun sa side natin. So, both for ISP, PLDT, and Globe, puro routers yan. Diba? It connects. Kasi ibang network si PLDT, ibang network si Globe.
Diba? Router to router. For example, in our globe co-location, router to router. Tapos, in our PLDT co-location, router to router din. Diba? Ngayon, pag pupunta tayong internet, ito yung internet router natin, papunta din yun, nakakonect din yun sa router ni PLDT. As well as with globe. So, kapag paiba or kapag palabas ka ng network, dumadaan siya sa router. Kasi nga, ang main function or ang main sabihin na natin purpose ng router is to connect two different networks together. Malinaw? We're good? Now, let's go ahead and see some examples, kumbaga, ng mga models ng router ni Cisco. Right? So, as you can see here, oops, nawala. Yan. So, yun yung mga ilang model ng mga router ni Cisco. So, hindi ko na rin isa-isahin. You can browse this website. Pero as katulad dun sa mga switches natin, naka-categories din siya, naka-groups din siya by its function or sabihin natin by design. Kumbaga, for example, as you can see, we have for branches, which is for sites, kumbaga, and then for WAN or yung mga pang wide area network natin, we have edge na ginagamit. Pwede mo rin gawin yung WAN, yung for edge mo. Now, ano pa ba? Teka. So, we also have service provider, industrial, virtual, and small businesses. Hindi ko na iisa-isahin to. You can browse this. But what I want to show you is it also categorize itself into its functions. Or, sabi ko nga, depende kung saan mo sila gagamitin. So, most likely, itong mga pinapakita ni Cisco, as you can see, updated, mga bagong models na to. Like, capable na ng Cisco DNA Center as well as, SD-WAN or SD access. Let's take, for example, itong branch na 1000 series. Ayan. So, ayan. Makikita mo na deploy SD-WAN and DNA software. Ibig sabihin, capable na siya ng mga bago ngayon na functions ng network, yung mga DNA center, pag-usapan natin in the future, tsaka yung SD-WAN and SD access. So, sabi ko nga, hindi ko na iisa-isahin tong mga to. Okay? Ikaw na lang yung mag-browse para ma-explore mo yung mga options. Alright?